Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tao with evidence. Ako po, malapit na ang New Year at eto na naman ang ating panghuli ba ito? Hindi. Kasi hindi tayo matatapos sa ating labak-labak with evidence. Ito na, kumain ng lechon. Pati lechon, binatikos ng mga Talyanista at bangagers. Kumain lang ng lechon sina VP Sara at Pangulong Duterte, binatikos na nila. Galing kuno ito sa confidential funds ni VP Sara. Mga walang hiya daw ang mga Duterte. Hindi daw nahihiya na kumakain, nagpa-picture na may lechon, tapos yung kapwa Pilipino ay gutom na bang nakaupo na presidente ngayon? Sino ba ang nagduran-duran? Sino ba ang nag 20 million sa SONA? 'Di ba? Sabi pa nga ni BBM, dapat hindi magarbo ang Christmas at New Year pero siya pala magarbong magarbo. Tapos lechon lang. Binatikos na ang mag-amang Duterte. Uy, grabe sila ha. Ito kabibig oh. Sabi ni Sal Panelo, napaka-simple nga nung birthday celebration ni yung lechon na yan, napaka-ordinaryo na po yan. Most likely, baka may nagregalo sa kanya ng lechon. Why will you have to react that kung mayroon namang nagbigay ng kanyang lechon? This was on March 29, 2021. Noon pa yan ha, lechon. Ngayon naman, bago mga kabibig, itong Sara at ni Pangulong Duterte ng lechon ay talagang binatikos. Mga walang hiya daw. Hindi naawa sa sabi ng Pilipino. Sana man lang nabigay ng lechon si Sara. Uy, grabe. Pati yan. O yan kabibig ha. Yan ang binatikos ng mga netizen, ng mga Talyanista at bangagers. Pati lechon, pinadiskatahan nila. Kalerki. Uy, ano ang iyong reaction dito mga kabibig? Diba? Grabe. Sabi dito, VP Sara at Pangulong Duterte, naglechon sila nung handa nila sa Pasko. Sabi ng iba, simple lang daw sila. Natawa daw, sabi ng WhatsApp Pinas. Pagkain ng Duterte ng lechon, big deal sa mga taga Luzon. Uy, bakit big deal? Mahirap pa ang taga Luzon? Mahirap pa bumili ng lechon? Pati nga New Year, ang mumura ng mga lechon, 8,500 hanggang 15 kilos ka na. Affordable yun. Pag gusto mo talagang kumain ng lechon, punta ka na lang sa Visayas at Mindanao. Pag medyo mahal dyan sa Luzon, hindi na yung problema namin. Sinabihan daw ng mga Talyanista na ang social daw ng buhay ng mga Duterte, nakakurakot daw si Sara ng confidential funds, kaya lechon ng lechon. Ay naku, hindi pa rin kayo natapos sa confidential funds. Ang bagong trending news ngayon, itong 2025 budget, na until now, zero pa rin ang PhilHealth. Tapos yung akap ni Martin Romualdez, patuloy ang pangarap, mamimigay pa sila. Diba? Sinasabing social daw ito at taliwalas nilang pang simpleng pamumuhay. Pinalabas daw na simple na pamumuhay ni Sara. Bakit sa isang simpleng tao hindi pa pwedeng kumain ng lechon? Mayaman lang bang pwedeng kumain ng lechon? O yung pagbumukha ng mga bashers dyan, mukha kayong lechon. Mahirap. Kayo talaga, ginawa yun talaga. Isang netizen, grabe naman itong taga NCR. Bakit wala bang lechon sa normal na araw sa inyo? Social ba nyo magkaroon ng lechon? Yan si Pangulong Bongbong Marcos, steak lang yan ha? Ay nako, ito na. Talagang grabe ang mga netizen bumanat sa mga paletsyon ni VP Sara. Wala namang problema doon kung magpalitsyon sila. Anong problema kung magpalitsyon sila? Hindi magpalitsyon din sila sa buhay nila. Oy, diba? Nag-react nga si Cathy Binag, pati lechon daw, naging trending news ba? Pinag-uusapan pa nila. Mga kabibig. Ay nako, yun talaga ang mga tao. No? Pag walang makitang ipupuna lang ni VP Sara pa, pati lechon gagamitin na lang. Hindi to si BBM, ito si BBM, humirit pa ng dagdag 22 bilyong pondo. Ito ang dapat mag-usapan natin, hindi yung lechon.
Hindi yung lechon ni VP Sara na kumain sina Pangulong Duterte. Ito ang dapat pag-usapan. Oh, gusto niyo lang i-divert ang istorya para hindi ito ito Office of the President hihirit dagdag ng 22 bilyong pondo sa ASEAN Summit 2026. Wow. That's a very gargantuan task, and it is a showcase of Philippine politics, Philippine leadership, and Philippine social condition. Malaking effort yan, but we only estimate we may require 22 billion to prepare para sa ASEAN Summit. Wow! Grabe naman. Ang laki, 22 billion pondo. Humingi pa si Bongbong Marcos. Eh bakit hindi niyo kunin yung akap? Akap? Oh, yun ako. Ang problema ni Martin, hindi pwedeng mawala ang akap kasi yun ang gagawin ni Martin. Yan ang gagamitin ni Martin para pagtakbo siya ng presidente. Masasabi talagang meron siyang nagawang programa sa buong Pilipinas ang akap. Wala, ito dagdag na naman. Pilit zero nga. Di ba mga kabibig? Oo. Ihirit ng para sa Southeast Asian ASEAN Summit sa 2026. Nako, mga kabibig. Ito ang buong istorya, basahin ko sa inyo, ha? Nasaan ba ito ang buong istorya? Malalang yung 22 billion, ang laki kabibig, grabe. Oo nga, ang laki. Grabe, no? Ito pala yung kabibig, Ito na. Ay, ito pa pala. Wait lang. Office of the President dinagdagan ng 5.2 billion. Ito pa, another story. Office of the President dinagdagan ng 5.2 billion budget. Para saan? Nadagdagan ang pondo ng OP or Office of the President mula sa original budget request para sa 2025 national budget. Sa briefing sa Malacanang, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na inihabol nila sa National Expenditure Program ang 5.2 billion na pondo para tustusan ang pag-host ng Pilipinas sa 2026 Association of Southeast Asian Nation or ASEAN or Summit. Summit ha. 5.2. Malaki aniya ang paggagastos sa pagdaraos ng ASEAN at 2 taon ang gagawing paghanda kaya kailangang simulan ang preparasyon para dito. After the submission of NEP, humingi kami sa Congress ng supplemental fund in addition to what we propose of the OP sa NEP to the tune of 5.2 billion for 2025. Sa ilalim ng NEP, humiling ang Office of the President na 506,101 at 10 trillion pala to para sa kanilang budget sa susunod na taon. Mas mababa ng sa kasalukuyan ngayon. Sinabi ni nakatakdang mag-host ng ASEAN 2025, subalit maraming heads of state ang nag-aalangan na magtungo sa nabanggit na bansa dahil sa hindi pa rin maayos ang Pilipinas na ang susunod pagkatapos ng Myanmar. Kaya dapat ngayon pa lamang ay makapagsimula ng paghahanda. Di ba? Nag-zero ang Philippines pero sila humingi pa ng dagdag ng 5.2 billion budget. So ano ang yung komento tungkol dito mga kabibig? Nawiwindang ako kabibig. Oy, ang dami palang pera ng Pilipinas. Ang yaman pala ng Pilipinas, no? Ang daming humihingi ng budget, ang daming nagpadagdag ng budget, ang daming naziruhan ng budget. So ano ang iyong komento tungkol dito? New Year na New Year, ang dami parang budget na inilabas, ang daming budget na sumasabog. Paano yan? Ang mga taxpayers pa rin. Ang tawag dito, ang magbabayad niyan, tayo pa rin. Ngayon nga, tataas nga ang labi na yung mga private sectors, na ang SSS, tataasan daw ang premium yata share ko sa inyo, natataasan daw ang SSS contribution. Larki naman yan mga kabibig. Paano tayo na ngayon? Walang tayong kulang-kulang pa nga ang sahod. Ito dapat ang sahod ang maunang pataasan ni Bongbong Marcos, hindi yung akap-akap. Tapos ngayon magtaas pa ng premium contribution ang SS ba? Hindi natin premium ba talagang pataasan? Maghintay tayo ng mga news. Ito na kabibig. Wait for a while. Share ko sa inyo ang balitang ito para alam din natin. SSS magtataas na. Ako, ano na yan? Ito na. Go. Ito na ngayon. Ang magsasuffer,
yung mga kababayan nating nagtatrabaho para mapunan natin. Ready ka na ba sa 2025? Tataas ang contribution or social security system ng mga private sector simula 2025. Kawawa naman itong mga manggagawa natin. Epektibo sa Enero 1, ang rate ng kontribusyon sa SSS ay tataas sa 15%. Grabe. Taas na. 15%. Kawawang mga manggagawang Pilipino. Oh, mga Lods, lalo na sa mga kababayan nating kumakaayod at nagtatrabaho. Ganun kasi talaga yun. Kayod talaga tayo ng kayod. Kasi Sobra na to. maluho ang gobyerno natin. Ipapamigay pa yan nila ng ayuda. Mga Lods, next year din tataas ang kuryente. Grabe, hindi pa nga ng 2025, parang pina-warm up na ang mga Pilipino na magtaas sa next year. My God, Marcos administration. Handa na ba kayo, mga Lods? So yun na nga, kabibig. So ano ang yung komento tungkol dito? Lahat ng taasan na for the next 2025. So maghigpit na sinturon, higpitan nyo pa hanggang wala tayong makain. Yan lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Happy New Year!